Time to flush out those toxins. Ngayong araw, pag-usapan natin ang natural detoxification ng ating katawan para alisin ang mga waste at panatilihin tayong healthy. Alamin din natin kung ano-ano yung mga pagkain at gawain na makakatulong para maging clean inside and out. At para mas malinaw nating maintindihan ito, makakasama po natin ang medical nutrition specialist na si Maricar Escultucan. Good morning po at welcome to Rise and Shine Pilipinas. Hello, good morning to our RSP family po. Good morning, ma'am. Part ka ng RSP family, of course. Ma'am, we want to know ano bang Yes, ibig thank sabihin ng detox? Okay, so yung term muna, no, definition of terms yung start natin. When you speak of detox, it's actually a shortened term, no, nung detoxification. So when you speak of detoxification, ang ibig sabihin lang nito, any process, no, na nag-aim to remove harmful or toxic substances mula dun sa katawan natin. Well, ano po yung mga recommended na pagkain o inumin na makakatulong po sa natural detox ng katawan? Okay, so ito yung isa sa sa mga dinidiscuss namin commonly sa mga pasyente natin kasi minsan nagkakaroon ng misinterpretation yung term na detox. So pag sinabi nating natural detox, basically yung katawan natin equipped talaga tayo, no, with systems na merong malaking role sa pag detoxify, no, or pag-filter ng mga harmful substances natin. Meron tayo yung liver, kidneys, digestive organs, and lymphatic system, no? So, minsan, ang nangyayari po, nagkakaroon ng misinterpretation. Iniisip ng mga ibang tao, kailangan meron kang outside na substance or food na kainin para ma-achieve ng katawan yung detoxification. So, minsan, parang ang iniisip na manner kung paano gagawin to, kailangan mong mag-fasting or kailangan uminom ka lang ng mga certain juices or beverages, no? So sometimes naman parang akala nila kailangan kumain ka lang ng certain food group, no? Kumbaga gulay lang at saka prutas for the whole day, and sometimes using herbs. So nagkakaroon po ng ng misinterpretation sa natural detoxification ng katawan versus yung mga tinatawag ng food detox. Parang ang hirap naman sa part ko. Ang sarap-sarap kumain. Pero, syempre tayo mga kababayan, ay tayo, marami sa atin talagang kain na ng kain. At hindi natin naiisip na kailangan talaga ng katawan natin din ang detox. Ma'am, we wanna know, gaano katagal dapat gawin itong detox? May tama duration po ba para hindi ito maging harmful? Okay, so siguro para masagot yung question nito, kung ang interpretation ng pasyente natin, no, ang tinutukoy nila is yung food na detox na para ang mangyayari maglilimit ka lang talaga ng pagkain mo sa juicing or parang hindi ka talaga kakain ng mga ibang food groups like carbohydrates and protein. Actually hindi advisable, no, na na ginagawa natin 'yon. Kasi by doing that, no, sa isang araw lang na hindi ka kumain ng isang balanced diet, pwedeng mag-negative feedback, no? Maha-harm mo yung mga important organs like the kidneys and the liver na sila yung may role kung paano magagawa yung proseso ng pagdi-detox. Yun. Minsan nagigilty tayo, Prof. Halimbawa, kumain tayo ng mga pinagbabawal o yung mga pasaway na pagkain. Gusto kagad nating mag-detox dahil kinakabahan din tayo, no? Safe po ba na agad mag-detox kapag kumain ka ng mga pinagbabawal o yung mga pasaway na pagkain? So, very valid yung question ninyo, no? Kasi we are just being realistic, no? Hindi naman natin madidikta talaga sa mga tao or sa mga pasyente natin na hindi, dapat ito lang yung healthy yung kakainin mo. So, kung halimbawa, lalo na nitong holiday, no? Hindi talaga naiwasan na meron talagang nag-binge eating or mga kumain ng mga pagkain na sinasabi nga natin na harmful for the health. So, the fastest that you can revert back, no, to a healthy diet that is comprised of your whole foods. So, ibig sabihin, hindi processed food. Yun yung advisable, no? Kung makakabalik ka kagad talaga dun sa healthy recommended diet, yun yung ideal. Okay. Ma'am, pwede po bang mag-detox kahit may existing health condition tulad ng diabetes, hypertension? May mga paalala po pa rito? Go ahead, ma'am. Okay, very good question po kasi yan talaga yung isa sa major precaution natin sa mga pasyente, no? Pag may mga naka-counseling tayong pasyente sa clinic na sinasabi nila na meron na talaga silang pre-existing conditions, lalo na yung mga may kinalaman sa cardiometabolic health tulad ng hypertension and diabetes, medyo mas maingat tayo.
Kasi minsan yung mga ibang practices, no, na ginagawa ka nga ng pagdi-detox tulad nung nagde-depend lang sa fruits and vegetable can even cause harm, no, dun sa natin, sa mga pasyenteng meron ng mga pre-existing medical condition. Well, ma'am, marami pong detox programs online. Yung mga juicing, yung mga tea, at kung ano-ano pa. Yes. Ano po yung mga dapat iwasan at ano naman po yung medically safe na makakatulong nga sa ating katawan? Opo. So, doon sa mga nabanggit nga natin, yung pinaka-common talaga din sa experience natin, yung nagjo-juicing. Ang ginagawa siguro for 24 hours or more, wala talagang ibang ini-intake yung pasyente, no, kundi yung mga juice na kinuha sa fruits. So alam naman natin na healthy ang fruits and vegetables, pero yung katawan natin meron ding pangangailangan sa tamang balanse. So ano ba yung mga pwedeng maging risk nito, no, na talagang nakita rin naman natin in actual doon sa mga pasyenteng unfortunately parang nag-fall doon sa doon sa gantong trap. So pwede kang magkaroon ng electrolyte derangement. Okay? So pwede kang magkaroon ng dehydration. Pwede ring magkaroon po ng ng malnutrition. Kumbaga simple malnutrition dahil nga deprived ka dun sa mga ibang nutrients na kailangan ng katawan. Pwedeng nagkaroon ka ng protein deficiency or certain types of nutrient deficiency. Isa ako sa ganyan, Prof. Bumibili ako ng mga nakikita ko sa groceries ng mga, kunwari, 100% apple juice. Binibili ko yan at palagay ko, nakaka-detox to. Totoo po ba yun, ma'am? Kung part po siya ng diet natin, yung proper diet kasi meron tamang balance yan ng carbohydrates, proteins, and fats. So, healthy sources din naman sila, no? Lalo na kung galing talaga sa mga natural sources yung vitamins and minerals natin. Pero ang laging precaution lang namin, ang iiwasan is mag-rely solely, no, sa isang single food item. Puro juice lang for the whole day or more than 24 hours. So, meron namang some reality po, no, dun sa product na na binibili natin din sa market na merong ino-offer pa rin na content ng fiber, micronutrients, pero hindi tayo magre-rely solely on those food items alone. Alam mo kapag ayuda pala, dapat ganito. Healthy. Oo, healthy. Kasi Hindi, wala mga instant noodles yun nandun. Dalata eh. Kaya nga Pansamantalang pagkain. Oo, kaya yung ganito, maraming gustong planuhin na magkaroon ng healthy diet, kaya lang syempre, so economic-wise naman ng kanilang pangkabuhayan, medyo baka kulangin. Moving forward, kahit sa mga ayuda, sana mas healthy food din, yung mabigay kahit mura. On that note, maraming salamat po sa pagbabagi ng mga maalagang tips para syempre ngayong taon ay healthy tayo with yung mga pwede natin gawin like detoxification. Kasama po natin ngayong araw ang medical nutrition specialist, Maricar Escaltocan. Thank you so much. Maraming salamat.